Diggy, Johed, and the other two. While we look at for the side of execution dito, Eve, Uranus, and Johed, ang kanilang ibabaan. While for the side of Omega, it's going to be the Benedetta, Ling, and the Lunox. Damage output ang tinitignan ng Omega. And looking at Omega's bans, napaka-standard ng bans na binibigay nila dito. The Benedetta is one of the heroes that are highly contested right now at madalas na pipick. Bukod pa doon, ang Ling at Lunox din. So I'm quite sure Omega, may susubukan silang kakaiba siguro. Yung tipo na hindi natin ine-expect kaya standard ang bans na nilabas nila dito. Meanwhile for Execration, getting that priority pick on the Selena means they will have extra vision, extra pick of power. Pero open pa ang Popolin Kupa, but I'm quite sure or medyo malaki na yung chance na hindi naman nakukunin ng Omega yon dahil meron na silang Matilda. Matilda and Glue, and that is going to be the Faramis. Wow. And the Paquito. Do you think na may chance na kumuha dito yung execution ng Bane? Well, at this point on, feeling ko meron pa naman dahil wala pa silang isang offlaner natin. They already have the Paquito. They could potentially get the Bane. And Faramis, this is one of the few times or perhaps the first time that we're seeing this on playoffs. May ginagawa ngayon sila sa ranked games na Faramis-Bane combination na talaga nagpupush lang si Bane ng mga turrets. And because of the passive, let's say it's a bit busted. Na talagang merong mga gumagamit sa kanya and napakalakas talaga niya ngayon at this stage of the tournament. And let's see if Execration will try to go for that ranked game strategy. On the side of Omega, pretty standard, Harith. Yep, and this is super standard so far pero ang dami na nilang shields so I'm expecting maybe somewhat Banda Esmeralda as well. Medyo hindi masaya kung may Esmeralda sa side ng Execration if Omega ka. Pero nabanggit mo na rin yung Bane strategy with the Faramis. I'd love to see that in this matchup pero napaka-risky nun, Butters. Imagine mo yung tinatry nila sa rank game, ilalabas nila sa possible last match nila dito if ever matalo sila sa Omega. Then again, remember, this is a best of 5. Meron kang laging window para matalo ng isang game and it won't really hurt you unless magtuloy-tuloy yon. Na makakuha sila talaga ng wins or they can get momentum out of that. Execration, nagtanggal ng Farsa while yung Omega, Hayabusa naman ang dinali. And Hayabusa banned out of this game. Medyo iniisip ko na ngayon, Omega, they have the late game scaling definitely. May Harit na sila, pero may aggression din sila by early game with that Matilda and Glue. Meanwhile for Execration, pick of potential talaga ang nabibigay ng Selena. And if we look back for the past few weeks or maybe the last week of regular season, Etomax has been very good. Kumbaga, A+ ang score o baka S-tier pang pick ang Selena para kay Etomax. At unti-unting umaangat si Diggy dito para sa side ng Omega. Hindi natin pag-usapan yan. Execration, kahit ang kanilang tinanggal, well, ayaw mo din ibigay sa mga specialist katulad ni Curtizy. Curtizy, isa tong player na nung season 6, nasa side lane siya eh. Pero ngayon, tingin ko for the side of Omega, nag-excel siya dun sa may mid support role. And looking at Omega, I do think that they've found a new identity in Season 7. But this is an identity that we haven't felt completely yet. I feel like Omega is yet to impose who they are right now in Season 7. And I feel like this is the match to do it. Execration, kung identity ang pag-uusapan, ito talaga eh. Ito ang identity ng Execration. When you hear Execration, maiisip mo agad mga setup, mga flashy plays, mga minamama ang kalaban, kumbaga. And it is going to be a Bane, ladies and gentlemen. We are going to see Faramis Bane being executed dito sa ating playoffs. Execration, kumuha pa ng gusyon. Wow. OMG, ano ang sagot nila dito? Well, this is very new for everyone here in the playoffs of MPL Philippines Season 7. Execration pulling off the Gusion plus the Bane. Usually, hindi natin to nakikita ng magkasama. Pero Execration, nilabas na nila. Ito na ba ang bagong kamandag ng Execration na magpapadala sa kanila sa susunod na phase? Again, this is just Game 1 at Best of 5 series to. Kaya Omega, feeling ko, kakapain nila ng konti ang ginagawa ng Execration dito. Indeed, Omega down to their last pick. And they Coach, will why not? go Ano to? for a Chang'e. A lot of shields on their side. Meron silang shield kay Chang, may shield din kay Harit, may shield din kay Matilda. I feel like the sustain in the range coming in from Omega. Isabay mo pa ang Death Sonata at ang Meteor Shower ng Chang'e.
napakaganda ng kanilang range damage. Pero pag naabot sila ng isang Pakito o ng isang Bane, medyo mahirap nang mabuhay sa ganong sitwasyon. Ang sinasabi ni Omi dito, it's all about the gap closers para sa side ng Execration and they have that capability. Plus, meron pa silang Selena. Pero naman, sa Omega, ang gusto nila gawin dito ay play the slow game, wag masyado magmadali, mag-scale kayo hanggang doon sa pinakamakakaya nyo and manalo sa paraan na tradisyonal. Yeah, and this is very, let's just say, very Omega. Itong nakikita natin sa regular season pa lang, they're one of the more systematic teams. Ito yung mga teams na makikita natin na may plano, sinusunod ang plano, at doon sila nananalo. And let us see what will happen here. KLVJ, kumuha siya ng Gusion Jungle. We don't see people, or we don't see teams na ginagamit to as much, pero ngayon ay ilalabas siya ng Execration. And looking at this whole matchup right now, ang ating Gusion Jungle, this is the first time na makikita natin to sa playoffs. Nakita natin ang Gusion from next play nung first day natin of the playoffs, pero hindi sila naging successful sa pag-debut ng Gusion on the gold lane under Rene J's hands. Pero look at this, 2v2 in the top side. What happened there? And this is the mechanic na ginagawa na itong Bane Faramis combination. Ngayon lang talaga sila. Ang gagawin nila is magkakaroon talaga sila ng priority in getting the energy crystals. And energy shields rather, not the energy crystal. Naisip ko si Ibe. oo nga, nagulat din ako parang saan nakuha yung energy crystal, pero ano kaya to? Kakaiba to ha. Very interesting to para sa mga viewers natin kung ano bang ginagawa ng ganitong klase na strategy. They are getting gold, but sa yung trade-off early, medyo parang feeding digi ba to, no? Nakakaiba talaga yung dating ng gold, pero habang tumatagal, feeling ko babalik din yung gold sa Execration. And lahat ng ito ay posible dahil doon sa jungle emblem na kinuha ni Kelra. Kung papasin nyo, rinse and repeat lang to, ulit-ulitin lang nila hanggang makuha nila lahat ng energy shields, makuha nila lahat ng torre, at si Toshi, lalalim yung kailangan niya puntahan para makapag-defend or makapag-farm. And this is a Harit that we're still talking about. Every kill counts for a late game hero such as the Harit. So if this backfires in the late game, kumbaga dahil medyo napakain mo nga yung Harit sa ganitong klaseng strategy, tsaka lang sila malulugi. But for Execration, tignan natin ang gold lead ng Omega dito. Hindi naman gano'n nagkakalayo at nasa 1.3 lang. Mukhang ang turtle pa nga ay masisimula ng Omega. And tatandaan mo, nag-a-apply para sa lahat ng hero yung law of diminishing gold kapag ka nati-take down ka unti-unti. Nasa 3 deaths na si Keller at si Chakno ngayon. So pababa ng pababa yung kanilang bounty dito. Parang spaghetti lang pala, no? Parang Pababa spaghetti, ng pababa. But going back dito sa ating game, wala pang kills na nakukuha ang Execration. But yung law of diminishing gold, hindi sila pwedeng makakuha ng kill. And si Chakno at si Bane, uulitin lang to hanggang mamaya and padami ng padami yung pumupunta sa lane nila. OMG, ang ginagawa naman nila, they are taking it slowly but surely, pero habang nangyari lahat yon, since nakita ng Execration na may 3 tao sa taas, ang gagawin nila, rekta sa turtle. And that's a good trade-off. Cross-map play ang ginawa ng Omega doon. Knowing, or Execration rather, knowing that Omega invested around 3 or 4 people doon sa top side, immediately, they took down the turtle and they equalized a bit of the gold trade na nangyari doon. But looking at gold right now, medyo napupunta na nga tayo sa law of diminishing gold. Butters, 1.3, na-stuck na sa 1.3 to 1.6. Kahit namamatay pa ulit-ulit ang dalawa. So dito nagiging interesting to kasi nakuha na ni Faramis yung kanyang ultimate. Pwede nilang ulit-ulitin to as long as merong ultimate si Chakno at pwede nila kunin lahat ng torre hanggang sa makarekta sila doon sa may pinaka-base turret. Nako, pag nangyari na yon, mape-pressure ang Omega sa pagpunta ng paulit-ulit doon sa lane na pinupush lang ng walang kamatayan. Pero ito, dito si Renjo dinadala-dala. At KLVJ, nahuli si Haji. Kenji, ang next target niya. Renjo, buhay pa rin. Hindi tatamaan ng second skill. Nag-flicker in si Kenji at mukhang siya ang tutumba dito. Renjo, Midapakito, survives. Wow, 2 kills finally napunta sa side ng Execration, pero tignan mo to, wala talagang tigil sa pag-push ang Execration dito sa ating gold lane. So ang ginagawa na lang ng side ng ng Omega
is kina-cut off na lang nila yung minion wave para hindi tumaas yung damage output ng Bane at Faramis doon sa may mismong tore. At it's na nakikita natin ngayon, talagang palalim na ng palalim ang pinupush ng Execration dito. Kadalasan nakikita natin ang mga creative na strategy nang gagaling sa Omega, pero Execration, dumating sila dito ng napaka-prepared at malefic roar na nga dito si Keldra. At Ibig sabihin yan, mas masakit pa sa Torre. At bakit nga ba si Lina yung isang kinuha nila? Kasi pwede kang mag-teleport doon sa Abyssal Trap. Ang gagawin nila, mag-setup sila na malapit doon sa Torre, at kapag na-setup na nila, doon sila gagamit ng arrival. At gamit ng arrival na yon, paulit-ulit lang nilang ipupush ang gold lane. Ngayon, nandun na sila sa inhibitor turret. 5 minutes. This is by far the earliest. Kumbaga, yung pinakamaagang inhibitor turret if ever nakaabot agad sila doon. So okay, nakwento na natin lahat. Tama na yung tono na para tayo nagkikwento sa mga baby. Ngayon, Omi, lalaban na tayo ulit. Balagbaga Nandito tayo, balagbaga na. Gusyo, nakuha yung turtle, hit with a circling eagle. Grabe yung nilipad! Ha, GZ! Will take down Kel BJ. At eto na ang laban. Chaknu at Kelra napalaban na rin. At ito, yung downside nito. Omi. Yan nga yung downside nito dahil bumababa ang kapasidad ng Execration lumaban sa isang 5v5 team fight. Bukod pa doon ang Execration, kung nandito sila sa ganitong sitwasyon, hindi pwedeng makakuha ng kill si Kelra o si Chakno dahil magre-reset ang kanilang gold value. Now, ano ang next step para sa side ng Execration o Omi? Kasi yung Omega, wala na silang torre dito sa may taas eh. Ngayon, for Execration, feeling ko ang kanilang next step ay ituloy na din lang kung ano yung strategy nila. Again, go back to that gold lane, nag-a-arrival na. Paulit-ulit lang. Gawin na lang na mission successful dito dahil sinimulan na nila ang ganitong strategy para kunin ng maaga ang inhibitor turret. And yung ultimate nandun pa rin talaga, Omi. Walang Hindi katapusan. nila mapigilan, walang katapusan. Dumadami lang yung procs ng pag-revive dahil sa damage output na ginagawa ni Omega, at unti-unting nababasag yung base ng side ng Omega. And this is very reminiscent of strategies that heavily go for, let's just say, pushing. Pero KLBJ dito, ang dami niyang sinalo in Omega Esports. I feel like ang sagot nila dito sa ganitong strategy o cheese strategy na ginagawa ng Execration ay just take fights when they see them. Haji Z, nakuha nila yung unang torre nila para dito sa game. This is a great move para sa side ng Omega para kahit paano ay makakuha naman sila ng onting breathing room. Pero sabi na Execration, Walang anong breathing room? Anong breathing room? Eto, Walang hihinga! May breathing room na. Nasira na yung inhibitor turret kaya lilipat naman siguro sila sa ibang lane. Pero hindi! Gusto nila tapusin ang game, Dong! And automatic yan kapag nahawakan nila yan ng 2 o 3 beses pa, tutumba na yan. And ito ata yung pinakamakesong lineup na nakita natin sa buong stay ng MPL dito sa Pilipinas. Mas makeso pa sa lahat ng mga strategy na nakita natin throughout the regular season. 7 minutes, Butters. May rason na kung bakit kailangan manatili ng base ng Omega. At pinag-uusapan lang namin to sa backstage. Pinag-uusapan lang namin kung lalabas ba to, and lumabas na nga. Si Heath nandito sa area, pero kasi ang pinaka-problema, turn na din dito si Haji kung ano nga bang gagawin niya. Nako, and they're going for it. Sinusugod na lang talaga nila ang base pero medyo kulang ata sa minions at damage. Nako, nakakuha ng kill. Okay lang yan kasi ang pinaka-primary na gagawin lang naman talaga nila, basagin lang yung base turret, tapusin lang yung laro. Kalahati na yung buhay ng side ng Torre dito, ng Omega. Pero habang nangyayari yung lahat, si Renzo, staying strong, dito sa may bot, trabaho lang. And kung papansinin mo, napakalakas ng mid lane potential at side lane potential, nung bottom lane potential, netong ginawang draft ng Execration para hindi sila magkaroon ng problema. Napaka-mega mind ng strategy na ginawa ng Execration dito pero mukhang magkakaroon ng labanan. Circling Eagle, pasok na dito. And that is going to be Kelra taking down yung Torre. Wala sila i-take down at tatanggapin lang nila buong buo. Yung pagkamatay na yon at alam nila ay nagawa na nila yung trabaho nila. Kel BJ kumukuha ng kill and slaughtering Blades. Binato niya na lang para kahit papano makapag-deal ng damage or makakuha ng kill. Pero that won't be enough para pigilan yung tempo na ginagawa ng Execration ngayon. Grabe yung tempo na nilalabas ng Execration dito. Tignan mo rin ang item ng Bane dito. Malefic Roar with attack speed boots tsaka 2 espada na rin. Ibig sabihin nito, Legion Sword, napakasakit
ng damage ng Execration, especially sa mga turrets. At ngayon, iisahin na naman nila ang XP lane naman. At eto, keys to victory unlock, communicate well, nagko-communicate sila ng tama, and Chakno hindi inabot ang pagkamatay ni Kelra, kaya hindi siya mag-revive at that point in time. Pero sila Etomax ay gumagawa lang ng paraan para makakuha ng unti-unting pick-off sa may mapa. Execration, kailangan ba nila ituloy ito hanggang dulo? Feeling ko kailangan na talaga nila ituloy ito dahil nasimulan na nila ang trabaho. Hindi na rin sila makakatalikod pa sa full out na labanan. And I feel like this is the make or break para sa Omega Esports. Up na ang Lord. Kung sakaling makuha nila ang Lord, magkakaroon sila ng mga minions na dagdag na mas masasakit, mas malalaki, at mas malalabanan nila ang push power o ang kapangyarihan ng Execration para lang mag-push ng paulit-ulit. At ito na nga, simulan na ng Omega ang Lord. And yung Lord na to ay importante para sa side ng Omega. Pero ang problema naman dito is automatic, meron 3 o 2 tao na mawawala sa inyo at yung Execration, pipilit na nakukunin to. Nandun na naman sila sa taas at nakuha na Execration yung Lord. Nako. At tadaan yan sa may taas. Pero habang nangyayari lahat yon, si Faramis makakuha ng kill. But yung trio ng Omega, si Heath, Toshi at si Haji, tuloy-tuloy lang sa pag-pressure ng ibang lane. Nako, medyo mahirap to para sa Omega Esports. Meron ng Lord na nagmamarch dito sa gold lane at dederecho yon sa kanilang base. May arrival din na available para sa Execration, so anytime na makapush ang level 1 Lord na to, ay pwede silang dumiretso at hindi na nga nila inantay pa dahil dumiretso na sa base dito si Chakno at si Kelra. Chakno at Kelra, susubukan nila tapusin to. Yung ultimate ni Chakno, binato! Kelra, kakayanin ba nila? May enough damage ba? Another revive doon sa may ultimate. At pang-apat na nila to. Kelra, kakayanin ba? Hindi kakayanin. Hindi tama yung damage output para i-end na to ngayon. Hindi pa swak pero hindi ibig sabihin nun konting kalabit na lang matatapos na tong laro na to. Hindi na pwedeng hayaan ng Omega na makapasok pa ang Execration sa base ng Omega dahil the moment na makapag-arrival muli, the moment na may kasamang minions, 2 kalabit na lang at tapos na ang Game 1. At eto na naman silang dalawa, ang dynamic duo, Chakno at Kelra. Oh my goodness, sila lang yung talagang nagbibigay ng buhay nila dito para ipapanalo ang side ng Execration. And Execration, napapanindigan nila tong strategy na to na ginagawa nila na well. And look at this, yung mga items nila, may Blade of Despair, may Malefic Roar, meron siyang may blades dito para for the extra, alam mo yon, for the extra damage output. Tapos, ang ginawa naman dito ni Faramis, ni Chakno, kumuha siya ng Enchanted Talisman para kahit paano bumilis-bilis yung cooldown ng spells niya. Eto, Max. Oh no, Renzo, medyo delikado siya dito. Hindi niya kaya ang 2v1 pero susugod na siya sa base first. Ito na ata yun. At eto ang pagtakbo. Tignan natin kung kakayanin. Na-stun nila at lahat. Kelras nila live. At isa na lang. Kakayanin Isang ko! kagat! Chakno! Hindi pa rin kaya. Oh my God! Ah! Grabe! Anong nangyayari sa MPL? Hindi ko alam kung ano nangyayari sa MPL pero nagsisigawan na lahat ng mga tao dito. 5 segundo para dito kay Kelra. May oras para tapusin ng Omega to pero kung hindi nila matapos, isang kalapit na lang talaga. At nag-arrival, nag-delay, pero kakayanin na, nagmamarch na yung Omega dito and here is the fight for their lives and game number 1. Kanina Wala pa! Hindi pa rin talaga kaya. At Chakno, meron siyang ultimate na ibabato at yun yung magiging hudyat at senyales sa Omega na mag-back na lang. Ito na ata ang pinaka-exciting na laro ngayon sa match na to at hindi pa nga tayo nakakaabot sa Game 2, 3, 4 at a possible Game 5 Execration, bringing out a strategy na hindi pa nakikita dito sa playoffs. Kinakatakutan na siguro to ng Omega dahil palapit na ng palapit ang arrival timers. KLBJ pumasok sa may pinakalikod para huliin si Hajizi. Pana hindi tatama, Toshi and the others. Chakno! Nagkakaya ba si Chakno dito pero masyado ata maaga kasi wala namang minion yung side ng Omega. And look at this, napabak na naman nila pero si Kelra nandun sa may taas! Nandun sa may taas! Si Kelra! Oh my God! Tinapos ng Execration Game 1 goes to the boys in blue. And this winning moment is brought to you by Oppo A94. How do you live your life at full speed? Tinatapos ko po yung game ng 14 minutes lang. Grabe yun, Butters. First
game na nakita natin ng strategy na ganun klase at pinanalo pa nila. So far, stat-wise 100% ang win rate ng ganong strategy sa MPL. And hindi ko alam na makikita natin to ngayon, ladies and gentlemen, but it is what it is.